Yeah, amen. So how many of you here that every time we have grace encounter with Jesus, we always have grace story? Amen. So praise God for we want to glorify the Lord, we want to testify the Lord, and isang kapatid po na magpapatuto po sa ginagawa po ng Diyos na buhay, and I believe with all my heart we will be blessed, amen, as we listen to her sharing, amen, to her testimony. And siya po ay ninang po namin sa kasal. And all the way when we started to pastoring this church, amen, she supported us, and she supported the ministry, and really I'm really thankful because I can see the grace of God is really working in her life. Amen. So are you ready? Alright, so can I call on our Ninang Susan? Praise God. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Yeah. It's really a wonderful opportunity to praise God and to bring glory, all only due to His name, Amen. and all by His grace. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon dahil napakabuti po niya sa aking buhay. Yes, amen. I've been Christian for more than 20 years. I got born again in my late 20s. I was so serious. I started in the spirit and I end up in the law. Alam po ninyo na it's not easy to become a truly born again Christian because we were persecuted, we were excommunicated, and we were expelled in the Chinese community. We experienced hardships, difficulties, financial crisis, humiliation because of our newfound faith. So we found a new community, the believers. So my spiritual journey, I think you can relate with me. Nung makilala ko po ang Panginoon, we are in the height of our business success. So, ang tinignan ko lang doon, gusto kong makilala kung sino ang Diyos. Dahil nagsisimba ko noon, pero hindi ko alam kung sino ang Diyos. When I found Jesus, talagang wholehearted, 100%. Talagang dinel ko ang aking sarili doon. Dahil sabi ko sa Panginoon, Lord, kahit na mamatay ako anong oras, I am saved. So, dumating po yung maraming pagsubok, maraming pagkakataon na try kami, na test kami, sa mga believers, ay sa mga non-believers, and lately, sa mga believers. Because they did not see any development or improvement or yung increase in our wealth, in our being, kasi nakikita nila ganun lang yung buhay. So kung mag-share ako sa kanila, gusto nilang ng prayer, pero ayaw nila yung klase ng buhay at ng pananampalataya na tinanggap ko sa Panginoong Yesus. So, times went on for more than 20 years. Nag-enjoy ako sa presensya ng Panginoon. Dumating po yung pagkakataon na sabi ko, kahit na totoo na itong Diyos na pinaglilingkuran ko, totoo na yung mga sinasabi ko, bakit hindi pa rin sila naniniwala? Bakit hindi pa rin sila, nila pinaniniwalaan ng Diyos na pinaglilingkuran ko? I shared many times, lalo na sa mga kamag-anak namin, but after that, wala, parang wala. So sabi ko sa Panginoon,
dumating yung panahon na parang naging miserable yung buhay ko. Wala akong ma-produce na fruit. Wala silang makita sa akin. Even in our business, it went down and down and down. Hanggang dun sa, sabi ko, Panginoon, ganito ba yung buhay? Hindi ba? Diyos kang mayaman. Diyos kang naglikha ng langit at lupa. And naniniwala ako sa iyo, Panginoon. Amen. Siguro ako, kung ganito na lang yung buhay ko, mabuti pa, kunin mo na lang ako kaysa sa magkasala ko. Kaysa sa gumawa ako ng masama, kunin mo na lang ako, sabi ko sa Panginoon. So, in 2012, that is the year na talagang nagsisik ako kay Lord na sabi ko sa Panginoon, Lord, darating yung panahon, haharap ako sa iyo. Pero ang gusto ko, makilala ko kung sino ang Panginoong Yesus sa buhay ko. Sino siya talaga? What's all about the blood of Jesus? What is all about the resurrection life of Jesus? What is all about the inheritances of all the saints? Yes. Sabi ko, bakit ang buhay ko ganito? Parang fruitless. Parang sabi ko sa Panginoon, walang nangyayari. Wala na akong mga kaibigan. O hi, hello lang, pero yung talagang makikipagkaibigan, wala. Sa mga kamag-anak, we became an object of ridicule and laughing stock. Talaga pong yung shame, yung talagang humiliation, naranasan po namin yun. Lalo na sa akin, harap-harapan. So, ano ang nagpapatibay sa akin? It's the anchor of my faith in Christ. Amen. Sabi ko, total, ganito lang yung buhay. No? Kahit na anong mangyari, sabi ko sa Panginoon, hindi ako bibitaw sa iyo. No matter what will happen, I will still trust you. Yes, amen. Pero sabi ko sa Panginoon, gusto kong malaman kung ano talaga yung mystery. Ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay ko. Sabi ko, noong 2012, ayaw ko na nag-church. Gusto ko nang lumipat. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang maglaho. Kasi walang nangyayari sa buhay ko. Tapos sabi ko, kung wet lang ang pinag-usapan ka ko, bigay naman na kami ng bigay. Bakit kaya bumabalik? Bakit kaya ganun lang ang naging yung mga resulta sa buhay namin? Hanggang dun sa kinamuhian ang poverty. Sabi ko, I want to be blessed, Lord. I want to be blessed and be victorious in your own way. Amen. And I want to have a tremendous and awesome results that are so effective. Amen. That hindi ko ma-achieve with my own way, sabi ko sa Panginoon. I know God is so concerned with me, to our family. I know God is so concerned with our business, Yes. with our relationship with one another. I know that God loves you so much. Amen. So, dumating po yung panahon na one time, sa isang funeral service, I think yung kay Pastor Carlos. Meron po isang pastor na nag-approach sa akin, sabi niya, tuwan-tuwa siya. Kinukwento niya sa akin about the grace of God. Sabi niya, alam mo, nagsisiris kami ngayon. Yung reigning in life, destined to reign, sabi niya. Maganda nun, sabi niya sa akin. So, I got curious. That was February, I think, no? February 2013. So, nung kinikrave ko talaga ang Panginoon, I asked my nephew to buy a book for me, Destined to Reign by Joseph Prince in Singapore. And then, nung binigay niya sa akin yun, meron siyang kasamang 100 days of favor. Yes. So, sabi ko, sabi ko sa sarili ko, talagang babasahin ko ito. What is all about this grace? So,
nag-enjoy po ako doon sa church na pinaglipatan ko dahil naglilingkod ako doon. No? Talagang binubuhos ko yung sarili ko sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil kapag humihinto ako, yung mga tormenting spirits nandyan na naman. Talagang condemning spirits, tormenting spirits, day and night, ayaw niya akong lumago. Pinipigilan niya ako. Ayaw niya akong mamunga. So, everyday nag-struggle ako. So, ang panahon lang na hindi ako nag-struggle at humihinto ang struggle kapag nasa ministry ako. Kapag nagba-Bible study ako. Kapag nag-worship ako. Kapag nagpe-pray ako. So, sabi ko, paggising ko, pag nakita na ng kalaban nakabukas na yung mata ko, yun, yung tormenting nandyan na. You know what? I don't know what to do. Tapos nung binasa ko unti-unti ang grace, ang book of grace ng Panginoon, sabi ko konti-konti. And then, in 2014, I was afflicted with cancer. When I heard that from my doctor, hindi ko ako natigatig. Dahil sabi ko, Lord, meron kang gagawin. Amen. Meron kang gagawin, sabi ko sa Panginoon. Sabi ko sa Diyos, Lord, sige, mag-cooperate ako kung ano man tong sitwasyon ito, alam ko na hindi ako mamamatay. Amen. Dahil isang prinsipyo po ang nalaman ko that the greatest tragedy in life is not death, but leading a life without a purpose. Huh? Sabi ko, dahil hindi pa ako kinukuha, Lord, alam ko, meron kang gagawin sa akin. Hindi pa tapos yung mga assignments ko eh. Wala pa eh. Wala pa ako nagpo-produce eh. Hindi ako naging producers, Lord eh. Kahit na maghikayat na ako maghikayat, bakit walang kaluluwang naniniwala sa akin? Is it because of our business? Kasi ganito po sa business world eh. Bago ka magturo sa iba, tignan mo muna yung nagtuturo sa'yo. So, they do not believe me. No? Sabi ko, Panginoon, paano ko kayang mahihikayat ang mga ito? Totoo naman yung mga salita mo, pero hindi sila nakikinig. Sabi ko, you own heaven and earth. Nothing is impossible with you. You can make me rich. You can make me very, very wealthy. Sabi ko sa Panginoon, how come? Hindi nangyayari yun. So, nung nangyari po yung panahon ng nalaman kong may sakit ako, tuwan-tuwa ako. It's the same. Nung pinagaling ako ng panahon, ng Panginoon, way back 1989, I think. Nagkasakit ako doon. Hindi ako natakot. doon. Sabi ko, sige, okay lang doon. Kung mamamatay ako, okay na kasi. Alam ko naman, eternally saved na ako. Pero sabi ng Panginoon, this sickness will not end to death, but it will bring glory to my name. Amen. So, sa aking spiritual journey, maraming trials, hardships, maraming pagsubok na dumating sa amin. Parang hinahampas ka kabilang-kabila. Tapos yung relasyon mo sa kapwa mo, parang tinitignan ka na lang. Hinihintay kung ano ang mangyayari sa susunod na chapter ng buhay namin. So, alam po ninyo sa business world, success is defined on how fat is your bank account. How many business did you build up? No matter where na nanggaling o anong pinanggalingan ng pera, kaya masama o kaya mabuti, basta't mayaman ka, tinitingala ka. So dito, pera-pera lang ang pinag-uusapan. Sabi ko sa Panginoon, pera-pera lang yung Lord, kaya mo akong bigyan yan. So nung nag-undergo na po ako ng chemotherapy, no? Tuwan-tuwa ako. Why? Because I received the love of my family, the support of my family, the care of my family. Wala nang iba. Wala yung mga kaibigan, wala yung mga kamag-anak, wala yung mga kanegosyo, wala. Kung hindi ang Diyos lang ang kasama namin. Nevertheless, because of our faith in Christ,
we continue. Lumaban kami, lumaban. Nung maranasan ko po yung mga sinasabi ng Diyos sa kanyang salita about the grace of God, about the abounding grace of God, and the gift of righteousness that I may reign in Christ Amen. through Jesus. Talaga po nung ibang klaseng revelation ang dumating sa akin. Yes. And then, maga, tanghali, gabi, sinasaturate ko ng Word of God ang aking sarili. Hindi po kasi ako makalabas, so sa YouTube ako na nanonood. Doon ko talagang, and my very best friends are the books. Sila, hindi nila ako iwan. Ituturo nila sa akin yung tama. Yes. Yung mga libro na binili ko noon, na hindi ko naman nababasa. Dami. So ngayon, nagkaroon ng panahon for less than a year. Hindi po ako lumalabas. Na-refresh ako, tumaba ako, pumuti ako lalo, gumanda ako lalo. Amen. It's all because of the grace of God. Yes. No? So, ano po yung nakita kong matindi doon? Ganito pala ako. Bakit kaya hindi ko nalaman kaagad ito? Bakit kaya hindi na ituro kaagad ito? Sana kung noon pa sana. Di sana hindi ako ganito. Diba? Pero, inano ko na po yun. Hindi ko na pinagsisihan yun dahil lang alam ng Diyos kung anong gagawin niya sa atin. Amen. Alam ng Diyos na kung kailan mahahayag ang kanyang salita sa buhay natin. Tunay nga po, alam nyo, no? My test became my testimony. Amen. No? I'm standing before you today because the abounding grace of God that I received really set me free from the bondage of sin, death, grave, hell, from the bondage of corruption, condemnation, fear, sin, shame, lahat po ng mga sorrows. I have learned how to strive to rest in the promise of God. Amen. Alam po niyo noon, no matter how I pray, sabi ko, hirap yata kay Christine, Lord, lahat yata ng mga sinasabi ko, ano ba yung kulang, Lord? Ano ba yung hindi ko nagawa? Tapos meron nagpuntang pastor sa amin, kilalang pastor, sabi niya, baka meron ka pang hindi nagagawa. Kaya hindi kami nakaka-receive ng breakthrough. Sabi ko sa sarili ko, alam ko, pinatawad na ako ni Lord eh. Yes. At hindi na babalik-balik pa yung mga kasalanan ko eh. Bakit itong pastor na ito, kinokondemn niya ako? Bakit itong pastor na ito, pilit niya sinasabing, baka kulang pa yung ginagawa ko? Alam po ninyo, sabi ko, kung gano'n ng Diyos, ang hirap yata. Yes. Mahirap. Napakahirap. Alam po ninyo, lahat ng dapat mong gagawin mo to please God. But when I found the grace of God, I received the unmerited favors, unmerited blessings, tremendous success, victory in prayers. Pag nag-pray ako, pag nagpe-pray po ako ngayon, talagang nire-receive ko lang yung mga favor ng Panginoon. Hindi sa mga effort ko, hindi sa sarili kong achievements, hindi sa sarili kong gawa, kundi because of what Jesus did on the cross. You know what? Araw-araw po, yung naunawaan po kung ano yung Holy Communion, araw-araw kahit na ako mag-isa nag-Holy Communion ako. Araw-araw dinideclare ko that Jesus Christ has bequeathed upon me restoration, deliverance. Amen. Jesus Christ has given me wholeness, completeness, everything. God has truly my source, sabi ko. And then, ulit, the Spirit of the Lord began to reveal many things to me. At nung mabuksan yung spiritual eyes of understanding ko, nagkaroon ng saysay yung aking mga panalangin. Yes. Kasi pala ganito po, no matter how we pray, kapag hindi tama yung mga pinaniniwalaan natin, no, it will not result powerful result. So, nakita ko po, unti-unti, ipinakita ng Panginoon sa akin kung ano yung
yung mga parang mga secrets of truths. Yes. Kasi sabi ng Panginoon, diligently seek me and I will be found by you. Yes. Amen. So day and night, kinakausap ko ang Panginoon. Kahit ng madaling araw, kinakausap ko ang Panginoon. Nangungusap ko ang Diyos. Nagsasalita ang Diyos. Nagpapakita ang Diyos. Amen. And then, I started to pray intelligently. Kapag hindi umayon dito yung prayer ko, hindi siya pasok, babaliktad ko yung prayer ko. Binabaliktad ko, ina-assess ko po yung prayer ko. If it is in line with the Word of God, Amen. if it is all by the grace of God, Yes. I want to have a victorious life. Amen. Dahil sabi ko, I have only one life to live. Minsan lang ako mabuhay. And what is that for Christ with us? Yes. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, sige, kung ano ang gusto mong gawin, turuan mo ako. Kung gano'n ang gusto mong gawin sa buhay ko, sabi ko sa Panginoon, Lord, yung purpose mo sa buhay ko, yun ang ayaw kong makaligtaan. Sayang kasi, sayang. Pag namatay na ako, hindi na kita makupuri. Wala na akong magagawa para sa iyo. Dito lang, Lord. Kung sa financial, ibinagsak kami ng Panginoon, ng Diablo, you can more than do all these things for us. Sabi sa Yes. Panginoon. Amen. And you know what? Every time we pray, every time I pray, ikot-ikot ako doon sa bahay po namin, no? I feel the presence of God Yes. mightily working in my life. Amen. And so, alam po ninyo, marami po akong natutunan sa biyaya ng Diyos. I received the powerful revelation from the Lord. My spiritual eyes were opened more about the mystery of Christ, Amen. the revelation of His resurrection power, Yes. the inheritances of the saints, na doon ko lang naunawaan kung ano yung Abrahamic covenant. Yes. Doon ko lamang, we are the seed. We are the children of the promise Amen. that we will inherit what God has covenanted with Abraham. Yes. That those blessings, those inheritances, we just need to claim them. Amen. Because sabi ng Panginoon, my word is only near you. They are in your mouth. So, I always confess. Yes. Lord, sabi ko, the inheritance that you gave to Abraham, they are not true by the observance of the law, Yes. but by faith in Christ Jesus. Amen. Parang ito po sinasabi sa Panginoon na kapag sabi ko sa Panginoon, I need to remind or I need to confess, I do not set aside the grace of God. Sabi ko kay Lord, I do not set aside the grace of God. For if the promise is only through the observance of the law, then you died in vain, sabi ko kay Yes. Lord. That is a very powerful and strong verse. Amen. Alam po ninyo, mula nung paggising ko sa umaga, nung nalaman ko yung mga word na Panginoon, nandiyan pa rin yung mga tormenting spirits na sinasabi ko sa kanya, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Alam po ninyo, lumalayas siya. Amen. Lumalayas. That is so powerful. Araw-araw sinasabi ko, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Para marinig niya, linalakasan ko. Amen. Sa maghapon, binabanggit ko yun. Yes. As Jesus is, so am I in this world, sabi ko. So, ang Panginoon po, no, sabi ko nung nalaman ko nga no, kina Pastor Sheila and Pastor Alex, actually, tinawagan ko po sila dahil alam ko, they are already preaching about the grace of God. And I know that you are on your way. God will see you through. Marami pong churches ngayon na at maraming mga Kristiyano katulad ko na nagsasawa na rin.
Sabi ko sa Panginoon, I'm not satisfied with what I am right now, Lord. I want more. I want more of you, sabi ko sa Panginoon. I want you to mightily work in my life, in my spirit, Lord. Sabi ko sa Panginoon. Dahil sabi ko, I want to see great results. Kung paano katotoo yung mga salita mo sa buhay ko. Today, I'm standing. I can tell you that I am the righteousness of Christ, of God in Christ Jesus. And the power of God's word in my life will truly reveal who really God is, because God will redeem His reputation in my life. That my drawback will be my setup for my comeback. Hallelujah. The tests, trials, and difficulties I've been through became my testimony. For today I stand before you to testify how great is the Lord doing mightily in my life. The mess of my life became a message to encourage people to go on, move on, press on toward the goal. And I'm no longer a victim, but a victor for Christ. Because I received the abounding grace of God and the gift of righteousness to reign in life through Jesus Christ. All these are for the glory of God.